Minsan pa, O Diyos, kami narito upang mag-alay ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa isang linggong nagdaan, kami ang inyong iningatan. Tunay nga po, Panginoon, na kayo lamang ang dapat namin may taas sa umagang ito, sapagkat kayo, Panginoon, ay aming mahal na mahal, kaya kami po narito sa umagang ito. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa presensya ng bawat sa amin. Lord, tunay nga po, Panginoon, na kayo lamang, Panginoon, ang aalayan namin sa umagang ito ng aming pagsamba. Thank you din po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At Lord, itinatas po namin ang pagsambang ito, Lord. Silyuhan mo, Panginoon, ng 4 na sulok ng bahay santuario na ito, sambahan, upang wala pong maging sagabal sa aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Ganon din po, O Diyos. Langisan mo din, Panginoon, ang bibig ng aming magdadala ng iyong mensahe sa umagang ito. Kayo, Panginoon, nawa ang may taas, makita sa kanyang katauhan, Lord. Tinataas din po namin ang aming mga kapatiran na wala pa rito sa umagang ito. Paalalahanan niyo po sila, Panginoon, upang magmadali na, Panginoon, na pumunta rito at sama-sama po kami mag-alay ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa kabutihan niyo po sa bawat sa amin. Amang Diyos, maraming salamat sa iyo ang pinakamataas na papuri sa pangalan ni Kristo Jesus tayong panalangin. Amen. Amen. Ayan. Umpisahan natin ang umagang ito sa pagpupuri sa ating Panginoon. Pwede po ba natin umpisahan sa isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon na buhay? Amen! 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 We deserve all the glory ng Panginoon. Ang Diyos na buhay. Amen! Amen! Amen. Thank you, Jesus, for the life that you give them to us, Panginoon. And as right now, Panginoon, papapurihin ka namin. Para sa ito, Panginoon. Hear your people singing for you, Panginoon. Every child sing glory.
Pwede po bang huminga muna tayo ng malalim? Breathe out. Jesus. Thank you, Jesus. This is all for your God. Jesus. When you feel burnout, Panginoon, when you feel sad, Panginoon, you will come, Panginoon, all of a sudden, Panginoon, para i-comfort kami, Panginoon, para ipaalam mo sa akin na nandito ka palagi. Thank you, Jesus. Let's sing. Jesus. All His people will sing to Him. All the voices lift up for Jesus. Jesus, deserve all the highest praise, Panginoon. This is for all your glory, Panginoon. Hear your people singing for you, Jesus. We are here right now, Panginoon. Bumaba ka dito, Panginoon. Samahan mo kami sa pagpuri sa iyo. Jesus. Let's feel the presence of the Lord. I'll breathe you in. I'll breathe you in. You call me Holy Spirit with your power.
Jesus, you see your people, Panginoon. Lift up the fire in their hearts, Panginoon. Right now, we sing again. We set a fire, Panginoon. Yes, Jesus, hear your people, Panginoon. Come on, church. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. Lift up your voice in Jesus right now, people. Come on, church. Yung maririnig ni Lord. Yes, binigyan kay Lord. Yes, Jesus. You hear your people right now, Panginoon. Yes, Jesus. We want more, Jesus. Set a fire. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. Yes, Lord, we want more of you. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you. I want more of you, with no instruments, only your voices. The people of God will sing, set a fire, right now. Yes, Jesus, hear your people right now, Panginoon, singing to you, Panginoon. Believe it in your Holy Spirit right now. Yes, Jesus, we want more of you, Jesus. Yes, people. Yes, people of God. Yes, yes, Lord. Hear your people, Panginoon. Yes, Jesus. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Patuloy kang mag-alab sa mga puso ng bawat isa, Panginoon. Yes, Jesus. Yes, name. Amen. Hallelujah. Praise Jesus. Palakpakan natin ang malakas ng ating Panginoon. Yes, Jesus. Yes, you deserve all this glory, Panginoon. Yes, Jesus, you deserve us all praise, Panginoon. Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Patuloy kayo pumalakpak para sa Panginoon na buhay. Amen.
So, manatili po tayong nakatayo para sa scripture reading na matatagpuan sa Matthew 25 verse 31 to 45. Pagdating ng anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbubukrod-bukrurin. Tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Inilagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ay ang mga kambing. At sabihin ng hari na sa kanan niya, "Halika kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo. Tanggapin ang kaharian. Inihanda para sa inyo mula nang nilikahin ang daigdig. Sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom at ako'y inyong pinainom noong ako'y nauhaw. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong dinamtan. Nagkasakit at inyong dinalaw na bilanggo at inyong pinuntahan." So, sasagot ang mga matutuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming dinamtan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasala o nabilanggo, nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak. Ako ang inyong tinulungan." Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. O mayroon pa. Sasabihin ng hari, "Tandaan ninyo." Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Tumayo kayo sa harapan ko. Isinumpa ko kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa kanya mga kampon." Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng mayroon pa. "Sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauhaw. Hindi niyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamtan nung ako'y walang maisuot. Hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y nagkasakit. Ako'y nasa bilangguan." Sagutin sila, "Panginoon, kailan namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang maisuot, na hindi namin kayo dinalaw?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Tandaan ninyo, ng pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakamahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ko ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan." Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Pwede na po tayong maupo, mga kapatid. Ngayon po, dadako na po tayo sa
magpapasalamat sa Panginoon kung sino pong pinagpala o magte-testify ng kabutihan ng Panginoong Diyos. I'm sorry. Oh, I'm sorry po. Building fund offering, tinatawagan po Sir Annabel. Maraming salamat po, Sir Annabel. Dadako na po tayo sa testimony. Alam ko maraming pinagpala ng Panginoon. Pwede ito natin i-testify sa harapan. Good morning. Gusto ko lang magpasalamat sa Diyos. Unang sa lahat, dahil sa church na to. Dahil sa mga tao sa church na to. Dahil sa 27 years na nakatayo itong church na to. Nagpapasalamat ako dahil dito niya ako dinala. Dito ko siya nakilala. And dito ko rin nakilala yung mga taong gagamitin niya para matulungan ako, para mas makilala pa siya lalo. And God has opened a new door for me. So, nagpapasalamat ako sa inyo lahat, from pastor to youths, sa mga councils. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa inyong lahat. Dahil nag-grow yung relationship ko sa Kanya. And ang laking tulong na nakilala ko siya. Itong buhay na to na nabubuhay ako is dahil lang sa Kanya at para sa Kanya lang. And I pray for the church. Nalagaan niyo yung isa't isa. Mahalin niyo yung isa't isa. And gusto ko lang din mag-share. Sinasabi ito ni Lord sa akin kagabi pa. I-share ko lang. Sa Revelation chapter 3. Nung kinall out ni Lord yung Church of Laodiceans. Sabi niya, because you are lukewarm, I will spew. Meaning, idudura kita sa bibig ko. Ngayon, akala ko yung lukewarm is samba alis lang. Pero ang lukewarm pala dun is reading the words without transformation. Without the fruits, walang nangyayari. Sino ba matindong, di ba, may prayer meeting tayo ng Thursday nung nag-message rin ako. Ever since na nangyari yun, mga sumunod na nag-speak, parang kinocall out yung church natin to love, di ba? To have unity, to serve one another. And ito yung last message ni Lord. Hindi man last message. Message ko na pinapano sa akin ni Lord is we have to have transformation. Kailangan magkaroon ng transformation sa church. Kasi ang church is hindi yung building. Ang church na tinutukoy niya is yung mga tao. Pwede natin basahin yung Bible front and back, paulit-ulit. Kung wala naman transformation, wala rin mangyayari. God is calling our church to be transformed. And gamitin natin itong church na to upang maraming makakilala kay Lord Jesus Christ. Welcome niyo yung mga bago. Treat everyone, one another, and love one another as yourself. Always wash the feet of your brothers and sisters. And nagpapasalamat ako dahil
Hindi naman ito yung last, pero ito muna yung ito lang muna yung last na ko kasi, God has opened a new door for me. Na nakakatawa kasi itong privilege na to, like, binigyan niya ako ng opportunity to build this kingdom on other places. And if He can do it to me, He can do it to you also. Just seek the Lord. Build your relationship with Him. Ask wisdom. Makikita mo yung mundo kung paano niya nakikita yung mundo. Yun ang gusto niya. And ang last message ko is nasa 2 Corinthians chapter 13 verse 11 to 14. Sabi dito, finally, brothers and sisters, farewell, be perfect, and be of good comfort, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace shall be with you. Greet one another with an holy kiss. All the saints salute you. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. Maraming salamat, kapatid na Lensley. Sino pa po mga kapatid? Alam ko maraming pinagpala. Pumunta na po dito sa harapan. Ngayon po, kung wala na, dadako na po tayo sa song offering kung mayroon po. Okay, wala daw po. So, dadako na po tayo mga kapatid sa pinaka importante sa pagsamba natin ito, ang message of life na dadalhin po sa atin, hatid po sa atin ng mahal na Pastora Leida Yambut. Isang pinagbalang araw po sa ating lahat. Ayan, sabihin mo sa katabi mo, praise God, nandito ka. Masaya akong makita ka. Opo, masaya po akong makita ang napakaraming mga bata. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Alam ko pong natutuwa din ang Panginoon. Sige, ayan nyo na sila dyan. Ayan sila dyan. May magtuturo ba? Okay. Sige. Akala ko paglalaruin nyo lang eh. Si George, hayaan nyo pong tumakbo-takbo yan dyan. Masasanay din po yan sa church. Hayaan yung lumapit ang lahat ng mga bata sa Panginoon dahil para sa kanila ang kaharian ng langit. Amen. Ayan, purihin po ang Panginoon. Ito po ang unang linggo ng pagdatal. Sa Christian calendar, ito po ay first Sunday of Advent. At sa first Sunday of Advent, pag sinabi pong Advent, ito ay 4 na linggo ng paghihintay bago yung Christmas Day. So, ito po yung first dun sa mga 4 na linggo na yon. At sinasabi natin na ang Advent ay paghihintay natin sa pagdating ng Panginoon muli, hindi na bilang isang baby, kundi bilang isang hari. Sabi natin lahat, King. Yun ang hinihintay natin. Ang pagdating ng hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. And so, first coming is done nung unang Pasko, tapos na po yun. Yung baby si Jesus na niligtas niya ang mundo. Ang ating inaantay ngayon, yung pagbabalik niya bilang hari at bilang judge. Sabihin natin, judge. Or bilang hukom. Babalik si Jesus as king and judge. Okay? At yun po yung ating inaabangan. Are you ready for the coming of the King? Amen. King of kings and Lord of lords? Amen. Totoo? Ayan, sige po. Let's pray, Lord. Hayaan mo po na ang aming pagbubulay-bulay ay patuloy na tumimo sa aming mga puso, higit sa lahat, baguhin ang aming mga buhay. Alam namin, Panginoon, kagaya ng sinabi ni Lensley sa kanyang testimony, what's the use
na naririnig namin ang inyong salita pero walang epekto sa aming mga buhay. At lukewarm pa din kami. Isusuka mo, Panginoon, yung ganong uri ng pananampalataya. But today, in Jesus' name, we declare that every person in this place today is hearing your word, kahit po sila na nasa online, at ang inyong salita ay magpapabago ng aming mga buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for being present and being our teacher upang maunawaan namin ang mga talatang binasa namin kanina. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, ang mensahe po natin ngayong umaga ay pinamagatan nating Think and Thank the King. Sige, basahin natin sa Tagalog. Ready, go. Isipin at pasalamatan ang hari. Isa pa. Isipin at pasalamatan ang hari. For the last time, isipin at pasalamatan ang hari. Napaka-importante po na tayo po ay makapag-isip para meron tayong ipagpapasalamat. Alam nyo, madalas, kaya hindi tayo marunong magpasalamat kasi hindi natin naisip kung ano yung mga kabutihang tinanggap natin sa Diyos. Amen? So, ito po yung ating mga problems. Number 1, sige, Kuya Eman. Sabi, pagkakalimot dahilan ng kawalang pasasalamat. Bakit maraming tao ungrateful? Kasi nakalimutan nila na pinakitaan sila ng maganda, di ba? Kahit yung mga simpleng bagay lang na ginawang maganda ng ating kapwa, pasalamatan natin. For example, kanina, sinundo kami ni na Pastor Joey. Alas 7 pa lang, nandun na siya. Baka hindi pa yun nag-breakfast. Okay, sabi ko, salamat Lord sa safe na travel at salamat Pastor Joey. Pinag-drive mo kami ng maayos. Diba? Simple. Kayo ba, pag sumasakay ng tricycle, nagpapasalamat kayo? O, diba? O kung ano mang ginawa ng ating kapwa sa atin, magpasalamat tayo. Kasi, hindi natin nakakalimutan yung magandang ginawa nila, ibig sabihin. Okay? Yung number 2, ang pagrereklamo, asal ng walang pasasalamat. Alam niyo yun? Pag reklamador kayo, lahat na lang nireklamo, ano ba yan? Ang init-init! Ano ba yan? Wala na naman akong pera. Ano pa mga reklamo nyo? Ano ba yan? Lahat na lang, inireklamo. Yung mga taong reklamador, alam niyo po ba na sila nagpe-praise kay Satan? Kasi yun ang kabaligtaran ng gratitude, ng thankfulness, grumbling. Diba? Pag ikaw reklamador, ang pinupuri mo ang kaaway. O, ba't ganyan kayo makatingin? Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang, hindi ka ganon. Amen? Huwag kayong maging reklamador, mga kapatid. Diba? Ano man sitwasyon natin sa buhay, sabi nga nung inawit natin kanina, ano mang maging sitwasyon, ano mang pagkakataon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. So kahit ano mang kalagayan natin sa buhay, hanapin po natin yung maaari nating ipagpasalamat. Amen? Alam nyo, yun pong naging trabaho ko sa ospital, dun sa Amerika. Alam mo, talagang sobrang blessed po ako sa mga taong may cancer. Na mamamatay na lang sila, kitang-kita mo yung mga itsura, naninilaw, payat na payat, o kaya naman namamagana. Pero alam mo, sasabihin nila, kung mamamatay ako, makikita ko na ang Panginoon. Kung mabubuhay naman ako, meron pa akong pagkakataon para ipatotoo ang ginawa sa akin ng Panginoon. See? Walang gaano mang trace ng pagrereklamo, kundi pusong nagpapasalamat. Amen? Meron pong isang hari na bumaba sa kanyang kaharian. Wala tayong mic, no? Na movable. Ayan, parang ang hirap na nakatayo lang eh. Ayun, thank you, Pastor Jello. Marami tayong mga papastoran dito eh. Pastor Lensley, Pastor Jello. Amen. Meron pong isang hari na bumaba sa kanyang palasyo.
Pero, hindi po siya basta bumaba na nakabihis hari. Nagsuot siya na suot pulubi para hindi siya makilala ng kanyang nasasakupan. At wala siyang kahit na sinong bodyguard. So, simpleng-simpleng tao. Bumaba mula sa kanyang kaharian, sa kanyang palasyo, at umikot sa kanyang kaharian. So, sa kanyang paglalakad, biglang umulan. So, nalampasan niya na maraming bahay. Nakita niya kung anong kalagayan ng kanyang mga nasasakupan. And it so happened, pagbagsak ng ulan, wala siyang dalang payong. Ang napuntahan niya, isang medyo magarbong bahay. At doon sa bahay na yon, kumatok siya at nakiusap kung pwede bang makahiram ng payong. Pero alam nyo, yung may-ari ng bahay, akala isang pulubi lang yung kumakatok sa kanya. So siya medyo may kaya. Siguro sabihin natin middle class, di ba? At sa pagtingin niya dun sa tao na kumakatok sa kanya, mukhang mahirap. So inisip niya, bibigyan ko na lang siya ng payong na pinakapangit sa mga collection ko ng payong. Para isoli man niya o hindi masama ang loob ko o hindi ako mabibigatan. O sa madalit salita po, pinili niya yung payong na halos gutay-gutay na. At yun yung binigay niya, pasensya ka na. Ito lang ang payong na meron ako. Samantalang, meron siya mga payong na mas magandang itsura, mas bago. At ang binigay niya dun sa hari, yung payong na gutay-gutay. And sa paglalakad ng hari, nasumpungan siya na naglalakad ng mga tao. At ang mga tao, nakita nila kung saan nanggaling na bahay, yung hari. At pagkatapos, sinabi nila dun sa tao na nagpahiram ng payong, hindi mo ba alam na yung hari ang nanghiram sa'yo ng payong? Bakit ang pinahiram mo sa kanya yung sira-sira at pangit? Hinayang na hinayang po yung tao. Sabi niya, naku! Kung alam ko lang na yung hari pala yun, sana binigay ko sa kanya yung pinakamagandang payong dito. Alam niyo mga kapatid, ganyan kasi tayo eh. Pag sa tingin natin, yung mga taong kausap natin may sinasabi, tatratuhin natin sila ng maganda. Pero kapag yung taong kausap natin, mga pangkaraniwan, simple, iba rin yung pagtatrato natin sa kanila. And that's the reason why ginamit ni Lord ito pong talinghagang ito. Amen? Sige po, ito yung ating mga principles. Nawa, wag tayong masumpungan na ganon, na namimili ng mga taong ating tatratuhin ng mainam. Kung ano laman ng puso natin, makikita doon yung ating paraan ng pagpapasalamat. Di ba? Pag ang puso ng tao punong-puno ng gratitude, ang puso ng tao na yon generous. Amen? Pero pag ang tao, ang puso, puro pagrereklamo, wala, ako'y kapos ako wala kaming ganito wala kaming ganyan Kesa naman ibigay ko, akin na lang. Ganon yung mga tao na ang isipan, ang puso, madamot. Okay? So, ito pong principle number 1. Number 1, ang sabi, ungrateful people are, ano tawag doon? Apathetic. Sabihin natin, apathetic. Pag sinabi nating apathetic, walang pake. Yung mga wapakels, yung mga apathetic, nakikita na nila pero wala pa rin silang pakialam. Di ba? Sa binasa po nating talata, inisa-isa dyan ng Panginoon, iti sa parable, isa lang po siyang talinhaga, pero may katotohanan sa buhay ng tao. At kinategorya ng Panginoon bilang hari na paparating yung mga tao. By the way, ito po ay sinasabi sa mga nasa simbahan. Kaya para sa ating lahat to. Hindi binabanggit ni Lord yung mga tao sa mundo. Ang binabanggit niya mga tao sa simbahan. Kaya sabihin mo, para sa'yo to. Para sa atin to na mga nasa church. Okay? So yan yung principle number 1. Walang pakialam ang mga di marunong magpasalamat. Ungrateful people are apathetic.
Tingnan natin ang mas malapit. Paano kinategorya yung mga tao sa loob ng church? Yung mga mananampalataya. Sabi niya, yung mga nasa gawing pinagbukod-bukod lahat ng tao. This will happen in the end times when the judge, our King of Kings comes. Paghihiwalayin niya ang lahat ng mga nagsasabing sila ay believer ni Jesus. By the way, lahat po ba tayo dito mananampalataya? Amen? Lahat tayo naniniwala kay Jesucristo bilang sariling Panginoon tagapagligtas? Amen. So this is for you. Lahat ng mga tao titipunin ng Panginoon. Sabi niya pagdating ng paghukom. At pagbubukod-bukurin. Sabi mo, pagbubukod-bukurin. Okay? Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Okay? Doon sa binasa natin, sino yung mga nasa gawing kaliwa? Mga kambing. O, tignan mo mga katabi mo. Anong itsura niyan? O, hindi naman mukhang kambing, no? Okay, sige po. Next slide. Ang sabi po sa Matthew 25 verse 42, mga kambing to ha, sapagkat nang nagutom ako ay hindi ninyo pinakain. Nang nauhaw ako, ay hindi ninyo ako pinainom. Ito po mga katangian ng kambing. Sige, next slide. Nang naging dayuhan ako, ay hindi nyo ako pinatuloy sa inyong tahanan. At nang wala akong maisuot, ay hindi ninyo ako binihisan. Nang may sakit ako at nasa kulungan, ay hindi ninyo ako inalagaan. Sige pa, ano pa? At sasagot ako bilang hari. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Nang hindi ninyo tinulungan ang pinakahamak kong mga kapatid, ako ang hindi ninyo tinutulungan. O di ba po? Napakalungkot. Ay nga, parang yung hari na nag-disguise na isang mahirap na tao. Marami po sa paligid natin, we don't know. Baka sila, mga anghel na nagdi-disguise din na maging nangangailangan. Di ba? O mga tao na ang presensya ng Panginoon ay tinetest sa buhay ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, ang iglesia na walang pakialam sa nangyayari sa ating paligid, tayo po ay parang kambing. Tingnan ninyo, ganun pagbubukod-bukurin. Alam niyo po, nung DS pa ako dun sa dati nating denomination, pagka reporting time, pag charge conference o district conference o anumang klaseng conference, pinipresenta dyan yung mga budget ng church So, nung araw, nurture pa tayo. Now ministries. Ibig sabihin, nurture, outreach, witness. So, yung pong tatlong ministries na yon, yung outreach, ito po yung ministry na kung saan umaabot dun sa mga wala sa loob ng church, pero nagsiserve tayo sa kanila. Ayun nga, for example, meron tayong jail ministry, may hospital visitation, may kung ano pa mang ministry na aabutin natin yung mga hindi nagsisimba. Alam niyo po, ang isa sa pinakakinalulungkot ko noong mga panahon na yon, halos walang budget ang mga simbahan para sa outreach. Yung sa pag-abot dun sa mga walang kaya. Alam nyo kung sa napakalaki ng budget, yung mga gagastusin para sa loob ng church. Para sa nurture, ang laki-laki ng gastos sa nurture, ang laki-laki ng gastos sa administrative. Pero pagdating dun sa mga outreaches, yung pag-abot sa mga nangangailangan, halos wala. Halos wala. And that only shows na ganon ang picture ng simbahan. Kapag ka ang iglesia, wala pong anumang inilalaan para sa mga nangangailangan sa paligid natin, let us rethink. Pag-isipan natin anong klaseng church tayo. Because time will come when the King of Kings and the Lord of Lords comes. At titingnan niya anong klaseng iglesia tayo, anong klaseng simbahan tayo. Tayo ba yung para sa sarili lang natin? Na lahat ng ibinibigay natin, tayo din ang gagastos, di ba? Kailangan nating bigyan ng pagkakataon yung mga nasa labas.
Di ba, kapatid? Pag ang puso natin mapagpasalamat, ang nasa isip natin, Lord, ipagkakaloob ko ang lahat ng ito para sa mga taong minamahal mo. Amen. Hindi naman tayo nagbibigay, mga kapatid, para sa sarili natin eh. I mean, hindi yun ang principle, pero that is actually the reality, the truth. Di ba? For example, sige, kuha lang tayo ng example. We are giving to the Lord, not for the Lord. Nagbibigay tayo sa Panginoon, hindi para sa Panginoon actually. Amen? Nagbibigay tayo para sa sarili natin. Ba't tayo nagbibigay? Iniisip natin, magbibigay ako sa Panginoon. Ako, mapupunta lang sa pastor yan. Alam nyo, may nadistinuhan kaming ganon eh. Sinabihan ba naman kami na, kasi yung asawa ko po, ang bisyo niyan, magluto at magpakain. Siyempre, at kumain din. At siya, pag nagluto, dahil lalo nung bagong kasal pa lang po kami, 2 lang naman kami sa bahay. Pero nasanay siya, palibasa, ang dami po nilang magkakapatid, magluluto ng pang-isang barangay. Napakarami laging iniluluto. Sabi ko, ba't ang dami mong niluluto, lalo pag ganitong linggo? Ang sasabihin niya, maraming kakain yan. Ang nasa isip niya pala, pakainin ang buong simbahan. At ganun nga po ang nangyayari. Magluluto ng marami pag Sunday, papakainin yung mga nasa church. Tapos merong isang miyembro na nagsabi, tama lang na magpakain sila pastore eh. Kasi lahat naman ng mga tithes and offerings sa kanila naman napupunta eh. Kapatid, hindi po totoo yun. We would like you to know hindi totoo na sa pastor lang napupunta yung mga binibigay nyo. Ang binibigay po natin napupunta sa gawain ng Panginoon. Amen? Anong gawain ng Panginoon dyan po masusukat? Sa mga ministries and missions na meron tayo. Again, we are giving not actually for God. Hindi talaga para sa Diyos yung anumang ating binibigay. Alam niyo po kung bakit? Lahat ng bagay sa Diyos. Hindi niya kailangan ng anumang galing sa atin. Amen? Pero ba't kailangan nating magbigay? Tingnan niyo po. Kung tayo magbibigay sa Diyos, sa human perspective, this is what's happening. Let's say, for example, ito po yung mga binibigay nyo. And by the way, siguro nabubugbog kayo po sa mensahe na puro pagbibigay for this month. Nasa month po kasi tayo ng November and we are in the month of Thanksgiving. And how do we thank God? By our offerings, by our tithes. Kasi yan ang thermometer ng tao, ng pagmamahal nyo sa Diyos. Gano'n nyo kamahal ang Panginoon? Dapat nag-iinit. Dapat nasa 40 degrees or over. At yung pag-ibig natin na yon, out of our love to the Lord, we give. Okay? And, again, when we give to the Lord, actually, we are not giving to the Lord. Look at this. Kung ito yung binigay mo sa Panginoon, sabihin natin pataas, di ba? We think magbibigay tayo para sa Lord. Para sa Lord. Pero tignan mo, Lord, para sa iyo po ito. Ano nangyayari? Di ba? Bumabalik sa iyo anumang binibigay mo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya kapatid, if you are so stingy, pagka napakadamot natin sa Panginoon, what would you expect to come back to you? Di ba? Sinasabi nga natin, tithes lang, Malakay chapter 3 verse 10. Ano yung sinasabi doon? Alam niyo po ba na yun lang yung verse na nagsabi sa Bible na subukin ninyo ako? Wala nang iba. Hindi natin sinusubukan ng Panginoon sa ibang bagay. Hindi niya sinabi, hindi niya tayo challenge ng mga anak niya na subukan siya. Doon lang. Sa tithing lang. Sabi ko nga, kung nagtatites lang lahat ng tao sa church, hindi tayo kakapusin. Kahit magkano, mga estudyante nga, ini-encourage natin, kahit mga bata natin, turuan nating magbigay. Kung magkanong baon sa isang linggo, itabi. Kung ano yung 10% nun. Diba? At yun yung ibigay sa Panginoon. I grew up in that. Estudyante pa lang po ako, talagang natutunan kong magkaloob sa Panginoon. At hanggang ngayon. And I see the result. Ang Diyos po, hindi magkukulang. At again, when we give
to the ministries and missions of the Lord, sa'yo po bumabalik yun. Amen? Sa atin babalik, hindi magsistay sa taas. Hindi mananatili na nandyan. Ibabalik ng Diyos in form of blessings. Ano-ano po yung mga blessings? Diba? Hindi ka nagkakasakit. Blessing po yun. Amen? Alam nyo ba na yung kahit isang taong sweldo mo pa, pag napunta ka ng ospital at kung ano mangyari sa'yo, isang labasan lang yon, di ba? And in Jesus' name, I cancel that sa buhay ng bawat isa sa atin. I only declare good health, abundance, blessings. Amen? And what's the key? You give to the ministries and missions of the Lord. Amen? Huwag po tayong maging parang kambing. Yung mga kambing, walang pakialam. Diba? Ang daming nangangailangan sa paligid pero lahat iniisip natin para sa ating sarili. Kapatid, wag nating tanggapin yung curse na binabanggit ng salita ng Diyos. Alam niyo po, nakakatakot nung binabasa namin ito, pinag-aaralan na namin ito ng mga pastor. Anong sabi? Anong parusa ng mga walang pakialam sa kapwa? Itatapon sa apoy ng impyerno. Di ba? Nasa church po yung mga yan, kapatid. Mga nasa loob ng church. Mga sinasabi nila ang tataas ng kamay sa pagpe-praise and worship, sumasayaw sa pagpupuri sa Panginoon. Pero kumusta ang puso? Alam niyo po, sukatan kasi ng pag-ibig yan eh. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Kapag ka po wala kasi tayo ng love sa Lord, di ba? Greatest commandment, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And love your neighbor as you love yourself. Amen? Kayo ba papayag magutom? Sa totoo lang. O, ayaw niyo sumagot. Di ba? Hindi tayo papayag magutom, kayo pa papayag magkasakit. O, kayo ba papayag mabilanggo? O, di ba? Lahat ng ayaw nating mangyari sa atin, huwag nating hayaan na mangyari sa ating kapwa. At kung yun na kinasapitan nila, maging bahagi tayo upang pagaanin ang kanilang kalagayan. Sa panong paraan? Magbahagi tayo kung ano man yung ating tinatangkilik. So, mga minamahal sa Panginoon, let's have the genuine love of the Lord. Gusto magpastor, kuya? Pagpapastorin natin? Ano, George? Magpapastor si George? Magpapastor ikaw? Ha? O, magpapastor daw, papalitan na kami. So, mga kapatid, wag tayong maging kambing. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang, hindi ka kambing. Sige, tignan natin. Next slide. Sabi dito, the goats who did not do anything for the hungry, for the thirsty, for the strangers, the sick, the prisoners, and the naked. They are ungrateful people who never think of God's goodness to them. Diba? And never share such goodness to those in dire needs. The King of Kings, when he comes, shall curse them and throw into the eternal fire prepared for the devil and his demons. Ayaw nating mangyari yon. Amen? Ayaw po nating mangyari na itatapon tayo sa apoy. Hindi tayo mga lukewarm para isuka. Amen? Tayo po ay mga maiinit na nagmamahal sa Diyos. At nais po natin na makasama natin siya. Alam niyo po yung mga kambing, mainit ang bibig. Kami po sa probinsya, nung mga bata pa kami, nag-aalaga po kami ng kambing. Kasi madamo sa paligid namin. So, yung ate ko po, siya yung tagapagdala ng mga kambing sa pastulan. Alam nyo, yung mga kambing, ang nanay ko mahilig maghalaman. Yung mga kambing, pag nakagat nila yung anumang klase ng halaman, talaga pong later on, matutuyo na lang. Kasi mainit yung kanyang bibig. Okay?
po. Next slide. Ayun na pala. Binasa ko na yan. Sige po. Ang sinasabi lang doon, yung mga kambing itatapon sa apoy kasama ng mga diablo at ng kanyang kampon. And again, in Jesus' name, I cancel that to this church. Amen? Hindi yan mangyayari sa Mabuhay Grace of God Church. Amen? Kasi, eto tayo sa principle number 2. Okay? Principle number 2, basahin natin malakas. Thankful people are generous. Mapagbigay ang mga mapagpasalamat, 'di ba? Hindi mga boksingero. Alam niyo yung mga boksingero, lagi nakaganyan yung kamay, 'di ba? Lagi nakaganyan. 'Di ba? Ano ibig sabihin nito? Lagi nakasara. 'Di ba? Pag may binuhos, yung mga nakasara may tatanggapin kaya? May masasahod kaya? O, kaya nakasara eh. Pero kung bukas yan, kapatid, lahat ng ibubuhos, meron tayong masasalo. Amen? So, let's be open. Huwag tayong yung lagi na lang, ay, akin na lang to eh. Pangkain na lang namin to eh. Diba? Ibibigay ko pa? Wag. Ibukas natin. Oo, pag sinabi ni Lord, ibigay mo, ibigay mo. Amen? Kasi, pag wala ng space, pag yung ating sisidlan, punong-puno, walang space, paano pa yun malalagyan? Hanggang sa maluluma na lang yung nasa lalagyan. For example, sa palabigasan, di ba? Hindi masarap kumain ng bigas na laon. Alam niyo yun? Yung lumang bigas, hindi masarap kainin yon. Kasi, pwede lang bubukbukin yan, di ba magkakaroon ng amoy. Pero habang binabawasan mo yan, di ba? At habang nawawalan, kami po palibasa, anak po ako ng magsasaka. Kaya ang pagbubukid, pag-aani, yun yung prinsipyo sa amin. Hindi masarap kainin ang lumang bigas. Diba? So, much as well, kaya ang nanay ko noon, pag may namamalimos, papamigay niya mga bigas. Pinapamigay niya. Diba? So, sa buhay po natin, huwag tayong maging madamot. Sabi mo sa katabi mo, bawal madamot. Diba? Kasi pag madamot, di na yan madadagdagan. Amen? Kasi iniingat-ingatan mo kung ano yung meron ka eh. Diba? Paano ka magkakaroon ng bago? Ayaw mong bitawan kung ano na yung luma. Diba? O, bitawan kung ano yung luma para magkaroon ng bago. Amen? Kasi yan ang nais ng Panginoon. Amen? So, what motivates you to give someone? Ano po ang nag-uudyok sa inyo para magbigay sa ibang nangangailangan? O, papaparating na po ang Pasko. Diba? Bukas December 1 na. 25 days to go. 24 days to go. So, ano bang motivation natin ba tayo nagbibigay sa ating kapwa? Kapatid, kung magre-regalo ka, dahil alam mo, ririgaluhan ka din, wag mo nang gawin. Amen? Regaluhan natin yung mga hindi kayang magbigay ng regalo sa atin pabalik. Amen? Amen? Kaya alam nyo po, yan yung na-appreciate ko nung nag-jail ministry kami. Diyan po sa Rizal Provincial Jail. Ang una kong ministry po dito sa Rizal Jail Ministry, diyan sa Rizal. At pagka nagbibigay kami ng mga gift, pag ganitong panahon sa bilangguan, makikita mo yung mukha ng mga preso. Ano lang naman yung mga binibigay naming regalo ng mga panahon na yon, sabon, toothpaste, mga ano lang, mga hygiene kit lang. Tapos syempre pagkain. Makikita mo yung saya sa mukha nila. Hindi po maipaliwanag. Kaya kung meron akong ministry na na-appreciate, na ginawa dito po sa aking buhay bilang pastor dito sa Rizal, yun pong ministry dun sa RPJ. Kasi, yung mga bilanggo, hindi na yan makakaganti. Wala silang pera. Minsan nga, pastora, wala po kaming wala akong pambili ng gamot. Diba? Pero sila naman, mahilig magganchilyo, gumawa ng kung ano-anong mga livelihood. O, kaya ang ginagawa namin nun, binibili namin kung ano man yung kanilang mga produkto para meron silang pera. Diba?
Kasi naniniwala po tayo na pag tayo nagbigay sa mga walang kayang gumanti sa atin, anong sinasabi ng salita ng Panginoon? Sa Kanya natin yon ginagawa. Amen? Sige po, next slide, Kuya Eman. So let's be thankful. Ayan, ako lang po ang nag-coin nung salita na yan. Actually, walang salitang thankful. Ako lang nag-isip. Ako lang din naglagay niyan. Dahil, pag puno tayo ng pag-iisip kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin, kapatid, di tayo pwede maging madamot eh. Amen? Kasi alam mo, mabuti ang Diyos. At dahil mabuti ang Diyos, sagana siya kung magbigay. Amen po ba? So, anumang binabawas natin sa atin, si Lord, gagantihan tayo, papalitan yon. Amen. So, let's think of how wonderful, how good, how gracious, how merciful, how loving, how caring our God is. At pag naisip natin, ganito kabuti ang Diyos sa buhay ko, kapatid, hindi uubra na walang ilalabas sa bulsa. Amen? Kasi sabi nga we cannot give without loving, but we cannot love without giving. Hindi tayo pwedeng magmahal nang hindi tayo nagkakaloob. Amen? So pag naisip natin kung gaano kabuti ang Diyos, bilang anyo ng ating pagpapasalamat, talagang maglalabas po tayo mula sa ating mga bulsa. Amen? So kapatid, when thankfulness is overflowing from the heart, gifts are coming out of the hands. Nandyan ba yun? Ayun. When thankfulness is overflowing from the heart, gifts are coming out of the hands. Thankfulness happens when we think of how good and faithful is the God, the giver of all these gifts. You can be thankful if you can think of what has been done and given to you. Amen. Pag inisip natin gaano ba kabuti ang Diyos, kapatid, again, let's go back to the cross. Balikan natin ang cross. Anong nangyari sa krus? Sinong namatay, anak? Namatay, sumasagot siya, namatay. Sino namatay? Si Jesus namatay dun sa krus, di ba? Anong dahilan ba't siya namatay sa krus? Dahil kasalanan ng mga tao, dahil mahal niya tayo. Very good. Amen? Ayaw niya na tayo yung maparusahan. You know what? That is the greatest giving of all. When the Lord gives His life for all of us, kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Hindi po basta-basta gift yung binigay ni Lord na yon. Lahat-lahat sa Kanya yon. Amen? Karangalan niya, di ba? Kalagayan niya sa buhay. Lahat itinaya ng Panginoon para sa iyo at sa akin. That's how much God loves us, kapatid. And so, isipin natin gaano kalaki yung pag-ibig na yon na meron ng Diyos para sa atin. Hindi niya inisip na pag binigay ko yung buhay ko sa mga taong to, isipin mo, anong klase ba tayong mga tao? Diba? Minsan niya iniisip ko, Lord, who am I that you are so mindful of me? Bakit nagawa mong ialay ang buhay mo para sa akin, isang taong, kung tutuusin mo, wala namang kabuluhan. Pero ganun mo ko pinahalagahan. Amen? Ganon tayo pinahalagahan ng Diyos, mga kapatid, to the point of giving His life for all of us. And by the way, Christmas is just an introduction. Introduction lang po ito ng kwento kung paano tayo tinubos ng Diyos, ang Pasko. Dahil ang pinakamahalaga na nangyari ay noong mamatay siya sa krus ng Kalbaryo at muling mabuhay mula sa mga patay. Yun po yung greatest news. Yun po yung consummation, lubos na kaganapan ng kwento ng pagdating ng Panginoong Hesus dito sa lupa. And that is when God gives His everything. And that's why we cannot outgive God, kapatid. Kahit kailan, hindi natin malalampasan ang ibinigay ng Diyos sa mga buhay natin. Amen? Kaya kapatid, kung nais nating pasalamatan ng Diyos,
i-check po natin yung ating mga puso. How much do we love God? And remember, that shows in our giving. Natandaan nyo yung babaeng balo? Yung babaeng balo na ang pera niya ay 2 kusing. O sa atin ngayon, anong pinaka-list coin ngayon dito sa atin sa Pilipinas? Magano? 25 cents. O yung 25 cents, pakalat-kalat na lang yan eh. Ngayon, yung babae pong balo, yun na lang yung kanyang kapera-perahan. 2 kusing. O 2 25 cents. Samantalang yung lahat ng tao sa paligid, ang binibigay nila siguro mga paldo-paldo. Mga buo-buo. Diba? Siya, nung naghulog siya, kumakalansing. Kasi 2 kusing. Pero sinong pinuri ni Lord? Yung babaeng balo ang pinuri ni Lord, di niya pinuri yung mga ang lalaki ng binibigay. You know why? Dahil nakita ni Lord yung puso ng babae. Na walang-wala na, pero ang puso niya, buong-buong nagmamahal sa Diyos. Kaya binigay niya yung lahat-lahat ng meron siya. Ganon po ba tayo? Can we love the Lord that way? Can we give everything that we have for the Lord? Amen po ba? O di ba? Nakikita kayo ng Panginoon, naririnig niya po ang inyong sagot. So, let's be like the sheep. Let's be like the lamb, di ba? Tingnan natin, anong pinagkaiba nila sa mga kambing? The sheep are the ones on His right side. Sila po yung mga nasa kanan ng Panginoon. Sige, tignan natin. Next slide. Gusto talagang palitan ako nito. Ayan nyo siya dyan. Basta wag lang mag-iingay. Sige, basahin po natin. Ready, go. Pagkatapos bilang hari, ay sasabihin ko sa mga tao sa aking kanan, hali kayo, kayong mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang mundo. Amen? So see, anong nakalaan para sa mga pinagpala ng Ama, sa mga nagmamahal sa Diyos? Ano sabi niya dun sa dulo? Manahin ninyo ang kaharian. Imagine that. Kaharian ng langit ang nakalaan para sa atin ng mga nagmamahal sa Kanya. Diba? At sinasabi po ng Bible sa Revelations, ang kaharian ng Diyos, itong floor na tatapakan natin, gusto niya talaga dito, ay, baka mahulog ka anak. Ang gusto niya ay maglikot dito. Halika, bebe, halika. Come on, George, si Daddy, oh. Sa langit, ang lupang tatapakan natin ay ginto. Diba? Actually, hindi lupa. Ang tatapakan natin ay ginto. Diba? Ganon ang kaharian ng langit, kapatid, tatapakan lang natin. Tayo dito sa lupa, nung ginagawa natin sa ginto. Diba? Ginagawang alahas. Wala pa nga, meron po ba kayong platong ginto? Wala. Meron ba kayong upuang ginto? Diba? Gold-plated lang. Pero sa totoo lang, dito sa mundo sobrang mahal. Pero sa langit, tatapakan lang natin, ganyan ang kahariang inihanda ng Diyos para sa atin. Hallelujah! Excited kayo? Amen! Di ba? Hallelujah! Yan ang nakalaan para sa mga anak ng Diyos. Kaharian ng langit. Sabi nga, mansion. Hindi po kubo, kundi castle. Mansion ang nilalaan ng Diyos para sa kanyang mga anak. Hallelujah! Pero, eto po yung kailangan. Sige, next. Next slide po. Ayan. So, what qualifies them to enter the kingdom? Ano po ang nagkukwalify sa atin para makapasok sa kaharian ng langit? Ano sabi po doon? They gave food to the hungry. They gave drink to the thirsty. They invited the strangers in. They clothed the naked. They looked after the sick. They visited those in prison. So ano pong napansin mo sa lahat ng yan? Lahat yon gawain ng pagkakawang gawa. Lahat po na yan, hindi po minamandate, kundi after your heart
that is so full of love. Kasi si Lord dyan ang mga importante sa Kanya. Yung mga gutom, mga uhaw, mga dayuhan, mga hubad, mga may sakit, mga nasa bilangguan. Ibig sabihin, the list. Sabihin nga natin, list. The list of our brethren. Yung mga pinakakawawa na nasa paligid natin, yon ang importante sa Panginoon. Amen? Sila ang mahalaga sa ating Panginoon. Kaya sila rin yung ating pahalagahan. And so, mabuhay Grace of God Church. Let us rethink of how we are doing church. Pag-isipan nating mabuti. Paano ba yung ating church? Pag napakalaki ng budget nyo para sa sarili nating pagkain, para sa sarili nating gastusin sa loob ng church, para sa sarili nating consumption, kapatid, let's rethink church. Pag-isipan natin gaano ang inilalaan natin para sa mga nangangailangan. Meron po ba tayong mga budget na nakalaan? Pag may mga nagkasakit sa paligid, bibigyan natin ng tulong? Meron ba tayong nilalaan sa mga tao na nagugutom at walang makain? O sa mga dayuhan na walang matuluyan? So, ganon ang ninanais ng Panginoon. Tandaan po natin, itong mga taong to, hindi sila pupunta dito sa church. Pero tayo na mga taga-church, puntahan natin sila at dalhin natin si Kristo sa kanila. Amen? And how will that happen kung walang laman ang kaban ng iglesia? That will only happen kapag tayong lahat bukas ang kamay, ang nasa isip natin, magbigay sa mga pinahahalagahan ng Diyos. And who are they? The least, the last, the lost, the lonely. Amen? Mga pinakaaba, mga naliligaw, mga nakakahabag, mga malulungkot, silang lahat na mga nangangailangan ang mahalaga sa ating Panginoon. Amen? Alam niyo po, pag naranasan ng mga tao, naku, ang mabuhay Grace of God Church, sobrang loving na church. Alam niyo yun? Pag nakita na at naranasan ng mga tao, ang simbahan na yan, ang liit-liit pero punong-puno ng pagmamahal. Hindi po pwedeng hindi kayo pupuntahan. Amen? Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Hallelujah. And that will happen, kapatid, if we all think of how good God is and we show our love through our giving. Amen? Ipakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakaloob. Those acts are expressions of gratitude to God, and these are both physical and spiritual needs of people. Amen? When we think how good God is, having blessed us with different kinds of gifts, I'm so sure you will not hoard what are given to you. Ano ibig sabihin? Hindi natin i-stack sa atin lang lahat ng mga tinanggap natin sa Panginoon. Kasi ibubukas natin ang ating mga kamay upang bigyan ang mga nangangailangan. At sa pagbibigay natin sa mga nangangailangan, ang nasa isip natin kay Lord natin ginagawa. At ganun po yung sabi niya eh. Ano mang ginawa ninyo sa pinakahamak na mga ito, sa akin ninyo ito ginagawa. Amen? Hallelujah. Sige po, next slide. Meron pa ba tayo? O, sige, basahin po natin sabay-sabay. Ready, go. When God give, the giver of your life and of everything, and Jesus the King who gives His life for you is the reason for your giving. For sure, you'll have a generous heart. Amen? Pag lagi nating nasa isip, Lord, ganito mo ko minahal. At bilang pasasalamat sa iyo, ito po ang aking handog. Amen? So, beloved in the Lord, next slide po. Ating tanggapin ang pangako ng Diyos. Anong sabi niya? May buhay na walang hanggan ang mga matuwid. You know what? Gratitude is equivalent to righteousness. Diba? Ang pagiging matuwid ay kahalintulad ng pagiging mapagpasalamat. Kasi, pag mapagpasalamat nga tayo, hindi tayo madamot. Pag mapagpasalamat tayo, ang nasa puso at isip natin, laging ang Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay. O, tingnan nyo. Ano po yung verse? Matthew 25 verse 46. Basahin natin sabay-sabay ng malakas. Ready, go.
Itataboy ko ang mga taong ito sa walang hanggang kaparusahan, ngunit bibigyan ko ang mga matuwid ng buhay na walang hanggan. Yung lahat ng mga kambing, sabi niya, itataboy sa walang hanggang kaparusahan. Pero ang mga matuwid, ito yung mga tupa, sila ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. O, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, magpakatupa na tayo. Amen? Magpakatupa na tayo, mga kapatid. Sapagkat sa ating pagiging tupa, sa ating pagkakaloob, dahil ang mga tao ay nangangailangan, bilang pasasalamat at pagpupuri natin sa Diyos, hindi po palalampasin ng Panginoon yan. Amen? Hindi palalampasin ng Diyos ang anumang ating pinagkaloob. Those who can freely give are those who do not have Alzheimer's or dementia. Yung mga walang sakit sa utak. Kasi lagi nating naaalala gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. At dahil napakabuti ng Diyos sa buhay natin, nakita natin, lingunin natin, dati ganito lang kami. Isang kahig, isang tuka. Pero ngayon, eto na kami, nakagraduate na lahat ng anak ko. May mga trabaho na sila, di ba? Hindi ba kabutihan ng Diyos yun, mga kapatid? At dahil ganun kabuti ang Diyos, patuloy tayo magpasalamat sa pamamagitan ng ating mga buhay na pinaglilingkod sa Kanya. At kasama po ng ating buhay na naglilingkod, yung lahat ng ating maaring ipagkaloob para sa gawain ng Panginoon. So let's love the Lord Jesus, our King of Kings and Lord of Lords, who is coming again to judge the living and the dead. And according to what we have done in gratefulness, in thankfulness for His faithfulness to our lives, let us give. Let us give with gratitude. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Praise. Po, maraming salamat po, Pastor Reverend Leda, sa napakabiyaya at mapagpalang mensahe sa umagang ito. Ngayon po, dadako na po tayo sa tithes and offering. Sabi po sa Kawikaan 3:10. 9 to 10. Sabi po, si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan at pinakamainam na ani mo. Sa Kanya mo ay ibigay, sa gayon, kamalig mo ay lagi ng apaw, sisidlan ng inyong inuman, di na matutuyuan. Tinatawagan po Sister Connie and Sister Lori para sa pagkolekta ng ating offering. Lifting my praise to you as
Maraming pong salamat sa umagang ito. Salamat po sa mga naghandog, nagbigay sa iyong harapan. At patuloy, Diyos, maggamit ito sa lahat ng gawain mo. Salamat, Panginoon, sa bawat puso na naghandog sa iyong harapan. Nagbigay na kanilang kaloob. Salamat, Panginoon, sa mga anak mo na ginagamit mo sa iglesyang ito. Patuloy na nga, Panginoon, pasaganahin mo sila sa pagbibigay, pagkakaloob at pagsunod sa iyong kalooban, Panginoon. I-bless mo nga po, Panginoon, ang gawain namin sa umagang ito. At i-bless po rin, Panginoon, ang nagbibigay sa iyo para sa iyong kaharian. Salamat, Panginoon, nawa po ibalik mo ito ng siksik-liglig ng umaapaw sa puso ng bawat isa na ikaw ang Diyos ang nagbabalik sa kanila. In Jesus' name, Amen. Low, 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 please. Low. Gumana na. Dito ng banda. Nilipat yata yung mic. All the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God?
You are so great. Wala kayong katulad, Panginoon. Tunay na napakadakila mo, O Diyos. Hindi lang dahil kayo ang lumikha ng lahat ng bagay, kayo ang nagbibigay ng lahat ng bagay, kundi dahil kayo ang Diyos na mapagmahal, ang Diyos na pinalalampas ang aming mga kahinaan at mga pagkukulang dahil mas nananaig ang iyong pag-ibig. Panginoon, salamat po. Salamat sapagkat tinitingnan mo ang bawat isa sa amin, hindi sa kung ano ang aming nagawa, kundi tinitingnan mo ang bawat isa sa amin sang-ayon sa inyong pagmamahal at sa inyong biyaya. Oh God, as we keep singing how great you are, may you find our hearts also full of gratitude, punong-puno ng pagpapasalamat dahil sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Puso, Panginoon, na nagmamahal din sa inyo, na ang tangi po naming paraan upang maipakita ang pagmamahal na yan ay sa aming pag-aalay ng aming buhay, ng aming mga sarili para sa inyo. Panginoon, itouch mo po ang bawat puso na narito ngayong umaga. Kilala mo kaming lahat. Alam na alam mo, Panginoon, kung kayo na nga ang Panginoon na tagapagligtas ng aming buhay. At kung sakali, aming Panginoon, na may masumpungan po kayo na kahit isa lang, na hindi patiyak, na kung darating ka, hukuman mo kami, siya ay makakasama. Panginoon, maari po ba na sa araw na ito, gawin mo pong sigurado ang kapatid na ito para sa iyo. Mga kapatid, the Lord is leading me to do this while every eyes is closed. May I invite everyone to make the greatest decision in your life. Gawin niyo po ang pinakamahalagang pagpapasya na maari niyong gawin sa buhay niyo. At yon ay siguraduhin na sa pagbabalik ng Panginoon, kayo po ay mapapabilang sa mga nasa kanyang kanan. Mga tupa na tatanggap ng kanyang walang hanggang kaharian, walang hanggang buhay. Kung sakali in the past, oo, nagsisimba kayo. Pero ngayon, nagdududa, Lord, pag ba dumating ka, sa kanan ba ako o sa kaliwa? Kapatid, ang nais ng Panginoon lahat tayo ilagay sa kanyang kanan, maging katulad ng mga tupa. Kung yan po, ang ninanais ng puso mo, you need the Lord Jesus in your heart. He wants you to become His child. So kung ninanais mo na sa umagang ito, i-declare ang iyong pananampalataya at nais mong mapabilang sa mga paghaharian at dadalhin sa kanyang kaharian. Gumawa po kayo ng desisyon na siya ay inyong i-welcome sa inyong puso. So if that is the desire of your heart, I invite you to raise your hand. Taas niyo po ang kamay niyo. Kung sa mga oras na ito ang nais mo, Panginoon, nais kong mapunta sa kanan mo. Nais kong mapunta sa magiging mga tupa sa harap mo. And I invite you to join me in this prayer. Sige po, follow after me. Panginoong Jesus, salamat po dahil sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang lahat-lahat sa iyo. Maging ang iyong buhay. Inialay mo para sa akin. Nang kayo ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo bilang katunayan ng iyong pag-ibig sa akin. Sa oras pong ito, habang nakataas ang aking kamay, isinusuko ko sa iyong muli ang aking buhay. Pinagsisisihan ang aking pagiging kambing, madamot at hindi mapagpasalamat. Sa oras na ito, sa pagtataas ko ng kamay, tulungan mo ang mga kamay na ito ay maging mapagbigay. Ang aking puso, punuin mo ng pag-ibig sa iyo at pag-ibig sa aking kapwa, upang nang sa gayon,
hindi mahirap maglabas ng anumang halaga mula sa aking bulsa na ninanais mo po na ipagkaloob ko para sa iyong gawain at makaabot sa maraming nangangailangan, ang mga hamak, ang mga aba, na maaaring kayo na nag-disguise. So Lord, salamat po sa mga biyaya mong hindi mauubos, na patuloy mong padadaluyin sa buhay ko at sa aking pamilya. Lord, inaangkin ko po na habang ang aking kamay ay bukas upang magkaloob para sa iyo, ang anumang sakit ay sinasaraduhan ko upang hindi makapasok sa aming pamilya. Ang anumang karamdaman, kayo ang magpagaling at hayaan mo, Panginoon, na ang bawat isa sa aming sambahayan ay maging malusog, maging malakas. Ito ang aking pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus na pinaghahandugan ko ng aking buong buhay, ng aking buong lakas, ng aking buong pag-iisip, ng aking buong kaluluwa, ng lahat-lahat sa aking buhay. Ito po ang aking pananampalataya. Amen. Amen. Sige kapatid, patuloy nating taas ang ating mga kamay at ating tanggapin ang pagpapala ng ating amang mayaman. Panginoon, aming Ama sa langit, Ikaw na lumikha sa amin at paulit-ulit na lumilikha sa amin ng bagong pagkatao, hubugin mo kami sang-ayon sa wangis ng aming Diyos, puno ng pag-ibig, puno ng malasakit, puno, Panginoon, ng pagmamahal at pagpapasalamat. Hayaan po ninyo, aming Amang Banal, na sa araw na ito, ang mga puso namin ay gawin mong punong-puno ng pag-ibig sa inyo. At ang aming mga kamay, maging laging bukas sa mga nangangailangan. Lord Jesus, hayaan po ninyo na yung anointing mo po ng mercy and generosity mapa sa aming mga kamay. At hayaan mo po, Holy Spirit, na ang inyo pong fruit, ang iyong bunga ay makita sa aming mga buhay. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control. Lord, ibihis mo ito sa aming lahat. Ang iglesia ng mabuhay, Panginoon, iglesyang punong-puno ng pag-ibig. Iglesia, Panginoon, na punong-puno ng kapayapaan. Iglesia, Panginoon, na punong-puno ng kagalakan. Kinakancel namin ang anumang dissension, ang anumang pagkakahati-hati, pagkakampi-kampi, pag-aaway. Panginoon, tanggalin mo ang lahat ng bitterness at palitan mo lang ng sweetness, ng patuloy na pagmamahal sa isa't isa. Salamat po. Itong lahat ay amin pong inaangkin at pinagkaloob mo na sa bawat isa sa amin. Hahayo kami sa mundo at ito po ang makikita sa aming mga buhay. Ito ang aming pananampalataya sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ang lahat nagsabi ng Amen and Amen. It's
So, maupo muna lahat at makinig natin mga church announcements. Here's our December 2025 activities. Ang ating pong simbang gabi ay magsisimula sa December 18 hanggang December 20. Ito po ay magsisimula sa ganap na ika-6 p.m. hanggang 9 p.m. ng gabi. At magkakaroon din po tayo ng Christmas party sa darating na December 21 right after service. And magkakaroon din po tayo ng ating caroling sa December 16 and 17 at it will resume on December 21 to 23. Magkakaroon din po tayo ng ating year-end prayer and fasting sa darating na December 30 sa ganap na ika-6 p.m. hanggang 10 p.m. ng gabi. Ang mga magsisiganap sa susunod na linggo, December 7, 2025, sa ating Sunday service, ang ating pong speaker ay ang ating Pastor Joey Flores at ating pong tagapanguna ay si Sister Razel Erot at ang mga magiging tagapanguna po for the month of December 7, Sister Razel Erot, December 14, Sister Lori Barameda, December 21, Sister Annabel Maningding, and December 28, Sister Lori Barameda. Naulit. Alright. At para naman po sa ating mga church activities, every Wednesday ang ating online live group, every 5 p.m. Every Thursday, 3 p.m. ang ating midweek live group. And every Saturday, for youth life group, and every Sunday ang ating Sunday worship service every 9 a.m. Ang color coding po natin ngayon para sa ating kabataan ay black and white. And mamaya po, ang atin na pong gaganapin ng Faith Fuel Fellowship titled Flash Over. At inimbitahan po ang bawat kabataan, mga kabataan na kilala nyo to join our Faithful Fellowship for this month. And pinapalahan din po ang mga kabataan na sasali o sasama sa Youth Ignite for the 500 pesos. Deadline is on December 7. So makipag-ugnayan na naman po sa akin para po sa lahat ng sasama ng Ignite. Salamat po. Maraming salamat po sa lahat. Happy Sunday and God bless us all. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever.